Masama ba akong tao sa pag-alis bilang bridesmaid ng matalik kong kaibigan matapos niyang piliin ang ex ko bilang man of honor? Ako, 36, at ang matalik kong kaibigan, 39, ay matagal nang magkaibigan, mula pa noong kolehiyo. Magkasama kaming dumaan sa mga heartbreak, dorm life, at mga hangover. Alam niya lahat tungkol sa breakup ko sa ex ko, isang lalaking emotionally manipulative, nanloko sa akin, at winasak ako hanggang sa kinailangan kong buuin muli ang sarili ko mula sa simula. Siya ang isa sa mga umalalay sa akin noon. Tinawag pa nga niya ang ex ko na basurang nakabihis tao. Fast forward sa nakaraang buwan, sinabi niya sa akin na ang pipiliin niyang man of honor ay ang ex ko. Kasi raod nagkaayos na sila ulit at sa tingin niya ay nagbagot na ito. Akala ko nagbibiro siya, natawa pa nga ako. Pero seryoso pala siya. Pinilit kong maging kalmado, pero sinabi ko sa kanya na hindi ko kakayaning maging bahagi ng entourage kung ganyan kalaking papel ang ibibigay niya sa ex ko. Ang sabi niya, ang kasal ay hindi tungkol sa'yo at mas pinahahalagahan daw niya ang suporta ng ex ko. Kaya umalis ako bilang bridesmaid. Balak ko pa rin namang dumalo bilang guest pero ngayon galit siya. Inaakusahan niya akong sinira ang espesyal niyang araw dahil lang sa mga lumang sugat at pinipilit ko raw siyang mamili. Pero para sa akin, para akong tinraidor. Kung baliktad ang sitwasyon, hindi ko siya ilalagay sa posisyong kailangang umiti sa taong durog na durog ang puso niya. So, masama ba akong tao sa pag-atras sa bridal party kaysa tumayo sa tabi niya habang ang ex ko'y nasa kabilang gilid? Update, dumalo ako sa kasal bilang guest. At masasabi kong komplikado. Pinili kong dumistansya habang isinasagawa ang seremonya. Nakita ko ang ex ko na nakatayo sa tabi ng matalik kong kaibigan, ang parehong taong tumulong sa akin noon nang gumuho ang mundo ko dahil sa kanya. Nagsalita ang ex ko. Pulido, charming, punong-puno ng inside jokes mula raw sa reconnection nila. Parang nanonood ako ng buhay na hindi na akin. Pagkatapos ng seremonya, pinilit kong maging maayos. Nakangiti ako, nakipagkwentuhan sa ibang bisita, at umiiwas sa entourage. Pero nilapitan ako ng kaibigan ko sa reception. Sabi niya, miss na raw niya ako, at sana raw pinalampas ko na lang ang lahat para sa kanya. Sinabi ko sa kanya na masaya ako para sa kanya, pero hindi ko kayang magpanggap. Ipinunto ko na ang paghilom ay hindi palaging diretsyo, at ang hilingin sa akin na tumayo sa tabi ng taong minsang bumasag sa akin, ay hindi lang walang konsiderasyon, kundi isang uri ng kalupitan. Pareho kaming umiyak. Nagyakapan kami. Pero hindi iyon parang closure, parang paalam. Umalis ako ng maaga. Hindi ko na hinintay ang cake o ang sayawan. Pakiramdam ko ay nakahinga ako, pero bakit parang hindi ako natutuwa? Parang may bagay na naputol. Parang may nagtapos. Wala akong idea kung saan patungo ang pagkakaibigan namin. Ang alam ko lang, hindi ako nagsisisi sa naging desisyon ko. Simula noong araw ng kasal ng matalik kong kaibigan, hindi na kami muling nag-usap. Kung nakarelate ka sa storya ng ating bida o kung nagustuhan mo ang ating short story today, maaari lamang na paki-like, share and subscribe sa Kwento Filipino TikTok and YouTube para updated kayo sa mga bagong posts. Maraming salamat sa pagsubaybay. Hanggang sa muli!